Mga kapuso, binabantayan natin ang tumitinding tag-init sa bansa at ang nagbabandyang El Nino. Dahil dyan, makakaprayan po natin live si Ms. Ana Liza Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Magandang umaga po, Ms. Ana. Good morning po, Sir Anjo, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning. Good morning po. Ito po, 15 probinsya po yung tinutukoy niya na nakaranas ngayon ng drought o yung matinding init. Pagdating po ng Mayo ay 11 na lamang ang posibleng makaranas niya at sa June naman ay wala na. Ibig sabihin po ba niyan ay nasa peak na tayo ng tag-init? Yes po, sa ngayon ay naandito po tayo sa last quarter ng April to first half of May. So usually po, yan po yung peak ng ating tag-init at medyo may mga kabawasan or reduction dun sa ating mga ulan. And makaka-recover po itong mga areas na ito. But then, meron nga po tayong binabantayan ngayon na paparating na El Nino na posible pong makabawi tayo sa habagat. And then, pagkatapos po naman, may mga areas pa rin na maaapektuhan pa rin po ng dry spell at drought kung sakali pong matuloy itong El Nino at paparating ngayong taon. Ms. Ana, nabanggit nyo rin po kamakailan na posibleng magkaroon ng severe El Nino. Kailan po kaya yung posibleng magsimula at kailan matatapos? Well, sa ngayon po, base sa monitoring ng DOST Pag-asa, ay increasing probability po kaya nakataas tayo sa El Nino alert in which in 2 to 3 months time ay possible po na magkaroon tayo ng El Nino. So around June, July, August yung tinitingnan po natin na mataas na possibility and then pwede po itong tumawid hanggang first quarter ng 2027 base po sa recent condition na minomonitor ng Pag-asa ngayon. Ano naman po kaya yung mga posibleng maranasan natin kapag nangyari na itong severe El Nino? Tsaka dagdag sa tanong na yan, Ms. Ana, dito po sa Metro Manila, may posibilidad bang makaranas pa ng mas matinding init at tagtuyot? Well, base po sa recent condition natin at monitoring, so pwede pong magkaroon tayo ng El Nino. It could start as a week by June, July, August 2026 and posible nga po na maging moderate to strong by September, October, November. And hindi po natin tinaalis yung posibilidad na maging strong to very strong El Nino, yung pong naririnig natin na super El Nino na term bago po magtapos itong taon. So ang possible po, usually ang impact po ng El Nino bago po tayo makaranas ng tinatawag na dry spell or prolonged drought, ay nagkakaroon po tayo ng mga heavy rainfall events, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon and some portions of Visaya around June to September kasi ito po yung panahon ng ating habagat. Although historically, kapag may El Nino, we have less number of tropical cyclones during the later part po ng taon. Pero usually po naman ay typhoon at super typhoon category. Kaya yan po yung mga dapat nating paghandaan ng ating mga kababayan. At kung magpipersist po itong El Nino, it will be warmer during our next year's warm and dry season month. At kasama na rin po, included na rin ang Metro Manila. So sa ngayon, nararanasan natin yung matataas na heat index kasama na po ang Metro Manila dahil itong po nga yung tinatawag nating peak ng ating tag-init sa ngayon. Ms. Ana, last question po, may posibilidad po ba na ma-delay ang simula ng tag-ulan? Historically, kasi kahit mayroong El Nino, usual lang yung onset ng ating tag-ulan. So yan po yung second half of May to first half of June. So makikita po natin mga first week ng May, medyo mas dadalas na po yung mga local thunderstorm activities. At pagdating po ng June, yung first week ng June or katapusan ng Mayo, possible na rin po yung potential na pagdating ng bagyo that might trigger onset ng ating rainy season. Maraming salamat at magandang umaga po, Ms. Ana Liza Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ingat po kayo. Good morning.